Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Sabi nila, may mga sugat na kahit anong pilit ay hindi tuluyang naghihilom. Paano kung ang taong akala mo'y matagal nang naging abo sa alaala ay bigla na lang bumalik? Handa ka bang harapin ang katotohanang 10 taon mong pilit na ibinaon sa limot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Kaylan at Hiraya sa Ang Ating Tahanan. Ang nakakapasong init ng araw sa probinsya ng Amihan ay tila walang epekto sa loob ng mamahaling Lexus na sinasakyan ni Kaylan de Alcazar. Malamig ang buga ng aircon, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng alaala na patuloy na nagliliyab sa kanyang dibdib. 10 taon. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Napatingin siya sa labas ng bintana, ang mga puno ng niyog, ang mga nagtatawa ng bata sa kalsada, ang simpleng buhay sa probinsya. Lahat ay kabaligtaran ng mundong kanyang ginagalawan. Ang mundo niya ay gawa sa salamin at bakal. Isang malamig na kaharian na tinatawag na De Alcazar Corporation. Isa siyang hari, ngunit ang kanyang palasyo ay walang reyna. "Sir, malapit na po tayo sa site." Basag ng kanyang driver sa katahimikan. Tumango lang si Kaylan. Isang malawak na lupain ang plano nilang bilhin para pagtayuan ng isang luxury resort. Isa na namang proyekto, isa na namang paraan para takasan ang multo ng kahapon. Ang multo ni Hiraya. Habang papalapit sila, isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada ang pumukaw sa kanyang pansin. Simple lang ito, gawa sa kawayan at nipa. May mga nakasabit na halaman sa paligid. Ngunit ang pangalan nito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Kaintahanan. Isang salita na sabay nagbigay ng kirot at kapanabikan sa kanyang puso. Tahanan, isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi na muling natagpuan. "Itabi mo," utos niya sa driver, na tila nagulat. "Dito na lang muna ako, magpapalamig lang." Bago pa man makatutol ang driver, bumaba na si Kaylan. Ang mamahalin niyang leather shoes ay lumubog ng bahagya sa maalikabok na lupa. Hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw at doon niya naramdaman ang tunay na init ng amihan. Ngunit isang kakaibang simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. May dala itong amoy ng pamilyar na lutuin. Sinigang. Ang paboritong pagkain ni Hiraya. Napailing siya. Hanggang ngayon, kahit sa amoy ng pagkain, hinahanap pa rin niya ito. Itinulak niya ang pintong gawa sa kawayan na tumunog ng mahina. Ang loob ng kainan ay mas malinis at mas kaaya-aya kaysa sa inaasahan niya. May iilang mesa na gawa sa kahoy, may mga sariwang bulaklak sa bawat isa. Payak, ngunit may init ng isang tunay na tahanan. At doon, sa likod ng counter, nakatayo ang isang babaeng nakatalikod. Pinupunasan nito ang mga baso. Ang paraan ng kanyang pagkilos, ang hubog ng kanyang balikat, ang pagkahulog ng kanyang itim at mahabang buhok, tumibok ng malakas ang puso ni Kaylan. Isang tibok na puno ng pag-asa at takot. "Miss!" Halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahang lumingon ang babae. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Kaylan de Alcazar ay huminto sa pag-ikot. Ang mukha ay bahagyang nagkaedad. May mga maliliit na linya sa gilid ng mga mata. Ngunit ang mga matang yon, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang mga matang minahal niya. Ang mga matang hinanap niya sa bawat panaginip sa loob ng 10 taon. Ang ngiti ng babae ay bahagyang natigilan. Isang saglit na pagkilala ang gumuhit sa kanyang mukha, na agad na palitan ng pagkatakot at mabilis na tinakpan ng isang malamig na pader ng pagkukunwari. "Magandang hapon po, sir."
Ano po ang sa inyo? Tanong nito. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang emosyon. Ngunit para kay Kaylan, ang boses na yon ay isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Napakapit siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng imposible, ngunit ang kanyang puso ay sumasagot ng, siya nga. Mama, may tubig na po si kuya. Isang maliit na boses ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Mula sa ilalim ng counter, isang anghel na may 2 tirintas ang buhok ang lumitaw. May bitbit na isang baso ng tubig. Inilapag niya ito sa harap ni Kaylan. Ang mga mata ng bata ay malalaki at puno ng kuryosidad. Salamat, Sinag, sabi ng babae. Hindi inaalis ang tingin kay Kaylan na tila ba isang panganib na kailangang bantayan. Pumasok ka na muna sa loob, ngunit hindi sumunod ang bata. Sa halip, tinitigan nito si Kaylan. Mama, bakit po parang iiyak si kuya? Tanong nito sa inosenteng paraan. Ang tanong ng bata ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ni Kaylan. Hindi niya namalayan na may mga luhang namumuo na pala sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng bahagya. Sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman. Huwag mo na lang pansinin, anak, sabi ng babae. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Pero mama, sabi mo, pag may malungkot, kailangan bigyan ng drawing para sumaya. Giit ng bata. Kinuha ni Sinag ang isang papel na nakapatong sa counter at buong pagmamalaking iniabot ito kay Kaylan. Para sa'yo po, kuya. Para hindi ka na malungkot. Nanginginig ang mga kamay ni Kaylan habang inaabot ang papel. Isa itong simpleng guhit ng bata, gawa sa krayola. Ngunit nang makita niya kung ano ang nakaguhit, ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos, isang sarimanok. Ang mitolohiyang ibon na simbolo ng magandang kapalaran. Ngunit hindi lang ito basta sarimanok. Mayroon itong 3 makukulay na balahibo sa buntot. Isang pula, isang asul, at isang dilaw. Biglang bumalik ang isang alaala. Nakaupo sila ni Hiraya sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinaplano ang kanilang kinabukasan. Kapag nagkaanak tayo, sabi ni Hiraya habang iginuguhit sa isang tissue ang isang sarimanok, gagawa tayo ng sarili nating simbolo. Ang sarimanok ay tayong dalawa at ang bawat balahibo sa buntot niya ay ang ating mga pangarap, ang ating mga anak. Hinawakan niya ang kamay ni Kaylan. 3 pangarap, mahal ko. 3. Ang alaalang iyon na 10 taon niyang sinubukang ibaon ay bumalik ng buong buo at malinaw na malinaw. Ang sarimanok, ang 3 balahibo, ang simbolo nila. Binitiwan ni Kaylan ang papel na tila napapaso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa guhit, patungo sa batang babae na may mga matang kamukhang kamukha ng sa kanya, at sa wakas, sa babaeng nagbigay buhay sa batang ito. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang lahat ng tanong ay nasagot. Ito ay hindi isang multo. Ito ay hindi isang pagkakamali. Nakatayo sa harap niya ang katotohanan. Napatitig siya sa babae. Ang mga matay puno ng 10 taong sakit, pangungulila. At ngayon, isang nakakabinging pag-asa. Hindi na niya pinansin ang takot sa mga mata nito. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng inakala niyang kinuha na sa kanya ng kamatayan. Hinawakan niyang muli ang guhit ni Sinag at sa isang tinig na basag at halos hindi marinig, isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang pangalang hindi niya kailanman binura sa kanyang puso. Hiraya? Ang pangalang iyon. Hiraya? Isang salita lamang, ngunit para kay Hira Lazaro, iyon ay isang kulog na yumanig sa pundasyon ng mundong 10 taon niyang itinayo. Ang pangalang iyon ay pag-aari ng isang babaeng matagal na niyang ibinaon. Isang babaeng mapusok, mapangarapin,
at mapaniwalain. Isang babaeng namatay sa isang madilim na kalsada sa Batangas. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ni Kaylan de Alcazar ay si Hira. Isang ina, isang mandirigma, isang survivor. At hindi niya hahayaang sirain ng multong ito ang lahat. Ang ingay sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa pagpukpok. Ang init ay biglang umakyat sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang una niyang naisip ay hindi ang sarili niya, kundi ang tatlong maliliit na hibla ng kanyang buhay na nakatayo sa kanyang tabi. Lunti, tala, sinag, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma kahit nanginginig. Pumasok na kayo sa kwarto. Maglaro muna kayo doon. Pero mama, protesta ni Luntian ang panganay na nakaramdam sa tensyon. Nakatitig ito kay Kaylan na may pagtatanggol sa mga mata. Ngayon na, mariin niyang utos. Sa isang tingin lang niya, naintindihan ng mga bata na hindi yun isang pakiusap. Mabilis silang pumasok sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ngunit alam ni Hira na nakikinig sila. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinarap niya si Kaylan. Ang pader na 10 taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay mabilis niyang pinatibay. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap mo, Ginoo, sabi niya. Bawat salita ay mabigat at may diin. Pero wala siya rito. Sumulong si Kaylan. Ang mga mata ay puno ng pakiusap at pagkalito. Hiraya, anong sinasabi mo? Ako to. Si Kaylan. Hindi mo ba ako naaalala? Hinawakan ni Kaylan ang braso niya at sa pagdampi ng balat nito sa kanya, isang kuryente ng alaala ang dumaloy. Ang init ng mga yakap nito, ang lambot ng mga halik, ang sakit ng pagkawala. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay nito na para siyang napapaso. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya at umatras papasok sa kusina. Sumunod ito, ang muka ay larawan ng nasasaktang kaluluwa. Bakit? Bakit? Anong nangyari? 10 taon. 10 taon kitang iniyakan, Hiraya. Akala ko patay ka na. Ang boses ni Kaylan ay basag. Sumandal si Hira sa lababo, ang gilid nito ay bumaon sa kanyang likod. Ito na. Ang bangungot na lagi niyang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Patay na si Hiraya, sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Namuhay siya sa isang kasinungalingan at namatay dahil doon. Ako si Hira. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kaylan. Hindi ako naniniwala. Itinaas niya ang hawak na papel, ang guhit ni Sinag, ang sarimanok, ang kanilang simbolo. Paano mo maipapaliwanag to? Ang guhit na yon, ang inosenteng regalo ng kanyang anak, ay naging isang kalawangin na susi na pilit binubuksan ng baul ng kanyang kahapon. Ang lahat ng takot, galit at pighati na 10 taon niyang kinimkim ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan, naghahanap ng labasan. Ang kontrol na buong ingat niyang pinanghahawakan ay biglang nabitawan. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang platito sa tabi ng lababo at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay umalingaw-ngaw sa maliit na kusina. Sinindak ang katahimikan. Ipaliliwanag? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng lason at sakit. Ano ang gusto mong ipaliwanag ko, Kaylan? Na nabuhay ako? Na hindi ako nagtagumpay na mamatay tulad ng plano ng mahal mong ina? Napaatras si Kaylan, gulat sa biglaang pagsabog ni Hira. Gusto mo bang ipaliwanag ko kung paano ko naramdaman ang pagtama ng truck sa sasakyan ko? O kung paano ako nagising sa isang madugong kama? Iniisip na nawala na ang mga anak ko bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong mabuhay? Bawat salita ay isang sampal, bawat alaala ay isang saksak. Ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata, mga luhang hindi para sa lungkot, kundi para sa purong galit. Umalis ka.
Sigaw niya. Itinuturo ang pinto. Umalis ka rito. Wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa akin. At lalong-lalo na, wala kang karapatan sa mga anak ko. Sinubukan ni Kaylan na lumapit. Hiraya, makinig ka. Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Itinulak niya si Kaylan ng buong lakas. Tinulak niya ito palabas ng kusina, palabas ng kainan. Ang bawat tulak ay para sa bawat gabing mag-isa siyang umiyak, para sa bawat takot na naramdaman niya, para sa 10 taon ng pag-iisa at pagtatago. Nang makalabas ito ng pinto, ibinagsak niya ito ng buong puwersa. Ang tunog ng pagsara ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng hapon. Sumandal siya sa pinto. Ang katawan ay nanginginig sa pagod at galit. Narinig niya ang mahinang katok ni Kaylan at ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto at sumigaw ng buong lakas, isang sigaw na hindi lang para marinig ni Kaylan, kundi para marinig ng buong mundo na nagkait sa kanya ng kapayapaan. Lumayo ka sa mga anak ko. Ang pagsara ng pinto ng kaintahanan ay tila pagsara ng isang kabanata sa harap mismo ng mukha ni Kaylan. Naiwan siyang nakatayo sa alikabok, bingi sa ingagay ng paligid. Ang tanging naririnig ay ang huling sigaw ni Hira. Lumayo ka sa mga anak ko. Ang mga anak ko, hindi ang mga anak natin. Ang mga salitang yon ay tumarak sa kanyang puso na parang mga bubog. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang driver na nag-aalalang lumapit. Walang salitang lumabas mula kay Kaylan. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa pintong sarado na para sa kanya at naglakad pabalik sa sasakyan. Sa loob, ang lamig ng aircon ay hindi na nagbigay ginhawa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng galit ni Hira at ang nagyeyelong takot sa sarili niyang dibdib. Nang makarating siya sa pinakamalapit na luxury hotel sa amihan, ang una niyang ginawa ay pumasok sa kanyang silid at ikinandado ang pinto. Isinandal niya ang kanyang likod dito at doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Inilapag niya sa mesa ang guhit ni Sinag, ang sarimanok, ang 3 balahibo, ang kanilang pangarap na naging totoo nang wala siya. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Hindi ito gawa-gawa lang. Ang sakit sa mga mata ni Hira ay hindi isang pagkukunwari. Ang galit nito ay tunay. Plano ng mahal mong ina? Ang mga salita ni Hira ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi. Imposible. Ang kanyang ina, si Senyora Estrellita de Alcazar, ay isang babaeng istrikto at may mataas na pamantayan, ngunit hindi isang mamamatay tao. Mahal siya nito. Gagawin nito ang lahat para sa kanya. Ngunit bakit buhay si Hiraya? Bakit ito nagtatago? Bakit may 3 bata na ang isa ay gumuhit ng kanilang sikretong simbolo? Isang determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkalito. Tapos na ang 10 taon ng pagluluksa. Ngayon na ang panahon para sa mga kasagutan. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si Marco. Marco! Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. I cancel mo lahat ng appointments ko para sa linggong ito. Pero sir, ang meeting niyo po sa mga hapon, I don't care. I cancel mo lahat. Pagputol ni Kaylan. May mas importante akong ipapagawa sa'yo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Pangalan niya ay Hira Lazaro. Nakatira dito sa probinsya ng Amihan. May-ari ng isang kainan na kaintahanan. Gusto kong malaman kung saan siya nanggaling, kung sino ang mga magulang niya, kung kailan siya dumating dito. Lahat. Intindihin mo, Marco. Lahat. Masusunod po, sir. Ipapa-background check ko po agad. At Marco, dagdag ni Kaylan,
Huminto siya saglit. This stays between us. Walang dapat makaalam nito. Lalong-lalo na si Mama. Isang saglit na katahimikan ang sumunod bago sumagot si Marco. Naiintindihan ko po, sir. Pagkababa ng telepono, lumapit si Kaylan sa bintana at tinanaw ang papalubog na araw. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik 10 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang gabing iyon. Umuulan. Kakauwi lang niya mula sa isang business trip, puno ng pananabik na makita si Hiraya. Ngunit ang sumalubong sa kanya, sa mansyon ay ang kanyang ina. Ang mukha ay balot ng pekeng awa. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi tumutulo. Anak, sabi nito. Ang boses ay malumanay. There was an accident. Si Hiraya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang sinasakyan niya. Nahulog sa isang bangin sa Batangas. They couldn't save her. Wala na siya kailan. She's gone. Noong mga panahong yon, ang mga salita ng kanyang ina ay ang ebanghelyo. Ang kanyang salita ang katotohanan. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ang eksenang yon, may isang bagay na hindi tama. Ang kanyang ina, hindi ito umiyak. Niyakap siya nito, ngunit ang yakap ay hindi mainit. Iyon ay isang yakap ng pag-aangkin. Isang yakap ng tagumpay. Ang mga binhi ng duda ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Samantala, sa Maynila, sa loob ng malawak at marangyang mansyono ng mga de Alcazar, si Senyora Estrellita ay payapang nag-aayos ng mga puting rosas sa isang florera. Ang bawat kilos niya ay may grasya at kontrol. Tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ngumiti siya nang makita ang numero. Kamusta? Tanong niya. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. Senyora, sabi ng boses sa kabilang linya. Nagtungo po si Sir Kaylan sa kainan. Nagkausap po sila ng babae. Ang nangiti sa labi ni Estrellita ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tangkay ng rosas, sapat lang upang bumaon ang tinik sa kanyang balat. At nagkasigawan po sila, senyora. Pinalayas po siya. Ngayon po ay nasa isang hotel si Sir Kaylan at hindi pa lumalabas. Magaling, sabi ni Estrellita. Huwag mo siyang aalisin sa paningin mo. I-report mo sa akin ang bawat kilos niya. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng naroon ay kalmado pa rin at elegante. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang bagyo ang nabubuo. 10 taon ng kapayapaan, 10 taon ng perpektong pagkakaayos. At ngayon, isang hamak na babae mula sa probinsya ang nagbabantang sirain ang lahat. Hindi niya iyon papayagan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Kaylan. Lumabas ang pinakamatamis niyang boses. Anak, kamusta? Kamusta ang site visit mo dyan? Sa kabilang linya natigilan si Kaylan. Ang boses na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon ay nagdudulot ng kaba. Ito na, ang unang pagsubok. Ma, sagot niya, pilit pinapanatili ang normal na tono. Okay naman, medyo marami lang inaasikaso. Baka gabihin ako sa pag-uwi. Ito ang unang beses na nagsinungaling siya sa kanyang ina tungkol sa isang mahalagang bagay. At sa kanyang pagkagulat, naramdaman niya hindi ang kasalanan, kundi ang isang kakaibang lakas. Ganoon ba? Sige, mag-iingat ka anak. I love you. I love you too, ma. Sagot niya bago ibaba ang tawag. Napabuntong hininga siya. Ngunit bago pa man niya maiproseso ang lahat, muling tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Marco. Mabilis niya itong sinagot. Sir? Sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagmamadali at pagtataka. May nalaman po ako. Mabilis lang po.
Kaka-check ko lang sa National Archives at sa lahat ng civil registries. Ano yon, Marco? Sabihin mo na. Huminto saglit si Marco na tila hindi makapaniwala sa sarili niyang natuklasan. Sir, may nalaman po ako. Walang record ng pagkamatay ni Hiraya Lazaro 10 taon na ang nakalipas. Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Kaylan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Hira. Ang natira na lang ay ang basag na platito sa sahig ng kusina. Isang paalala ng biglaang pagbasag ng kanyang payapang mundo. Dahan-dahan, lumabas ang 3 niyang anak mula sa silid. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng mga tanong na hindi nila alam kung paano bibigkasin. Si Sinag ang unang lumapit, yumakap sa kanyang binti. Mama, why was that man shouting? Yumuko si Hira at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak, na para bang sa pagyakap na yon ay maitatago niya sila mula sa lahat ng panganib sa mundo. Amoy araw at gatas pa sila. Sila ang kanyang santuwaryo. Hindi siya sumisigaw, anak. Pagsisinungaling niya, ang boses ay malambing kahit ang puso niya ay tumatakbo. Napalakas lang ang boses niya. Huwag niyo na siyang isipin. Pero alam niyang hindi ganoon kadali iyon. Nakita niya ang anino ng pag-aalala sa mukha ng panganay niyang si Luntian. Sa edad na 10, ito na ang tumatayong protektor ng kanilang munting pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang walisin ang mga bubog, tinabihan niya sila sa kanilang kama. Pinilit niyang ngumiti habang binubuksan ang isang lumang libro ng mga kwentong bayan. Sige na, isang kwento bago tayo matulog, sabi niya. Pinili niya ang kwento ng isang pamilya ng mga usa na payapang naninirahan sa isang ligtas na kagubatan. Ngunit isang araw, isang malaking lobo mula sa malayong kaharian ang dumating. Nagbabalat kayo at nag-aalok ng mga pangako. Habang nagkukwento, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kwento ay hindi na para sa kanila, kundi para sa kanya. Isang babala, isang panalangin. Niyakap niya sila ng mahigpit. Pero laging poprotektahan ng inang usa ang kanyang mga anak. Pagtatapos niya sa kwento, mas para sa sarili niya kaysa para sa kanila. Kahit anong mangyari, kinabukasan, sinubukan ni Hira na ibalik ang lahat sa normal. Nagbukas siya ng kaintahanan, nagsilbi sa mga parokyano at ngumiti. Ngunit ang bawat pagbukas ng pinto, ang bawat pagdaan ng sasakyan sa labas, ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na may sirang pakpak, laging nagmamasid sa pagdating ng mandaragit. Nang oras na para sunduin ang kambal mula sa eskwelahan, mas mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Sinag. Ang maliit na paaralan ay nasa dulo lang ng kanilang baryo, isang maikling lakaran. Ngunit ngayon, ang daan na dati payapa ay tila puno ng mga anino. Mula sa di kalayuan, natanaw na niya ang gate ng eskwelahan. Nakita niya si Luntian at Tala na naghihintay, nagtatawanan, kasama ang ibang mga bata. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito ang kanyang mundo. Ito lang ang mahalaga. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa kabilang banda ng kalsada, nakasandal sa isang puno, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong. Hindi na ang mamahaling business suit. Ngunit kahit sa layo, kilala niya ang tindig na iyon. Kilala niya ang aninong yon. Si Kaylan. Hindi ito lumalapit. Nakatingin lang ito sa mga bata. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit o mapilit, kundi isang halo ng lungkot at isang matinding pangungulila na halos maramdaman ni Hira kahit sa kanilang distansya. Nanigas si Hira sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay bumilis. Anong ginagawa niya rito? Anong plano niya? Biglang may nangyari. Sa pagtakbo ni Tala para salubungin siya, natisod ito at kumalat sa lupa ang mga lilibrong dala niya.
Bago pa man makakilos si Hira, mabilis na tumawid ng kalsada si Kaylan. Tala! Sigaw ni Luntian na agad lumapit sa kapatid. Ngunit naunahan sila ni Kaylan. Dahan-dahan itong lumuhod at tinulungang pulutin ni Tala ang kanyang mga gamit. Okay ka lang ba, Ineng? Tanong ni Kaylan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Opo, sagot ni Tala na bahagyang nahihiya. Ngunit bago pa man mahawakan ni Kaylan ang huling libro, humarang na si Luntian sa pagitan nila. Itinayo niya ang kapatid sa likod niya. Ang munting katawan ay alerto at handang magtanggol. Tinitigan niya si Kaylan mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng hinala. Sino ka ba talaga? Tanong ni Luntian. Ang boses ay matatag. Para sa isang 10 taong gulang na bata. Bakit mo kami sinusundan? Natanaw ni Hira ang eksena mula sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila pinipiga. Ang takot at galit ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim noon, may isang emosyong sumibol na hindi niya inaasahan. Isang kirot. Isang matinding kirot na makita ang ama ng kanyang mga anak na kaharap ang mga ito sa unang pagkakataon bilang mga estranghero. Si Kaylan ay hindi tumingin kay Hira. Ang buong atensyon niya ay na kay Luntian. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi gumagawa ng anumang biglaang kilos na maaring makatakot sa bata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luntian, mga matang minana nito, sa kanya. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang labanan ng gatitig sa pagitan ng isang ama at ng isang anak na hindi magkakilala. Sa wakas, nagsalita si Kaylan. Ang boses ay malumanay, walang pagkukunwari, at puno ng bigat ng 10 taong nawala. Tumingin siya sa batang lalaki na buong tapang na nagpoprotekta sa kanyang kapatid. Gusto ko lang malaman ang totoo. Ang impormasyong walang record ng pagkamatay ay isang susi na nagbukas ng pinto sa isang silid na puno ng kadiliman sa isipan ni Kaylan. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga salita ng kanyang ina, ang galit ni Hira, ang mga mata ng mga bata, lahat ay nagpapagulo sa kanyang utak. Isang kasinungalingan ang nabuo at determinado siyang hanapin ang pinagmulan nito. Kahit gaano pa kasakit, alam niya ang routine ng mga taga-probinsya. Maagang gumigising para mamalengke. Bago pa man sumikat ang araw, nag-abang na siya sa daan na alam niyang dadaanan ni Hira papunta sa bayan. Hindi para takutin ito, kundi para kausapin ito ng walang mga pader, ng walang mga bata na kailangang protektahan. Gaya ng inaasahan, natanaw niya ang anino ni Hira na naglalakad, may bitbit na bayong. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at hinarang ang daan nito. Ang napili niyang lugar ay isang bahagi ng baybayin, kung saan ang tanging saksi sa kanilang pag-uusap ay ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Natigilan si Hira nang makita siya. Ang unang reaksyon nito ay takot, na agad napalitan ng pagod na galit. Ano na naman? Tanong nito. Ang boses ay pagod na. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi, sagot ni Kaylan. Ang boses ay matatag. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang lahat. Wala akong sasabihin sa'yo. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Walang death certificate, Hiraya, sabi ni Kaylan, sapat na lakas para marinig nito. Walang record na namatay ka. Nagsinungaling sa akin si Mama. Ang mga salitang yon ay nagpatigil kay Hira sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay isang maskara ng sakit na hindi na maitago. Lumapit si Kaylan. Ang puso niya ay kumikirot sa bawat hakbang. Bakit nga, Hiraya? Tanong niya. Ang boses ay halos magmakaawa. Bakit mo to ginawa sa akin? Bakit mo hinayaan na isipin kong wala ka na sa loob ng 10 taon? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Hira. Ngunit hindi ito isang tawa ng saya. Iyon ay isang tawa na basag.
puno ng pait, puno ng 10 taon ng pighati. Sa'yo, tanong nito. Tinititigan siya na para bang isa siyang hangal. Ginawa ko to sa'yo. O ginawa ko to para sa sarili ko? Para mabuhay? Nanlamig ang buong katawan ni Kaylan. Ang mga salita ay tila mga suntok na humahampas sa kanyang sikmura. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang aksidente, sabi ni Hira. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi iyon isang aksidente, Kaylan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay biglang naging napakalamig. Gabi noon, pagsisimula ni Hira, ang tingin ay lumayo. Pabalik sa bangungot ng nakaraan. Umuwi ako. Galing sa klinik pagkatapos kong malaman na kambal ang dinadala ko. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Masaya ako noon, hindi ako makapaghintay na sabihin sa'yo. Pero may isang truck, walang ilaw. Bigla na lang sumulpot sa likod ko. Sinadya niya akong banggain, Kaylan. Paulit-ulit, hanggang sa mahulog ang sasakyan ko sa bangin. Ang bawat salita ay isang piraso ng bubog na bumabaon sa puso ni Kaylan. Ang huli kong naisip bago ako mawalan ng malay ay ang mga anak natin. Patuloy ni Hira, ang boses ay isang hagulgol na. Nagising ako sa isang maliit na kwarto. Hindi ospital. Amoy gamot at kalawang. May isang babaeng nurse na nag-aalaga sa akin. Sinabi niya na dinala raw ako doon ng isang makapangyarihang pamilya para ayusin ang problema. Sabi niya, ang utos daw sa kanya. Siguraduhin na hindi na ako magigising. At kung magising man ako, siguraduhin na wala na ang dinadala ko. Napaatras si Kaylan, hindi makahinga. Hindi. Pero naawa siya sa akin, sabi ni Hira. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Tinulungan niya akong tumakas ng gabing iyon. Itinago niya ako. Iyon ang gabing namatay si Hiraya. Iyon ang gabing ipinanganak si Hira. Isang babaeng natutong magtago, matakot, at mag-isa para lang mabuhay ang mga anak niya. Tinuyo niya ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad at buong tapang na hinarap si Kaylan. Ang lahat ng sakit at pait sa kanyang kaluluwa ay nakatutok sa mga mata niya. Kaya huwag mo akong tanungin kung bakit ko to ginawa sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit wala kang ginawa. Tanungin mo ang ina mo kung bakit niya gustong patayin ang sarili niyang mga apo. Ang huling mga salita ay isang sentensya ng kamatayan sa lahat ng pinaniniwalaan ni Kaylan. Ang imahe ng kanyang ina, ang eleganteng matriarch ng De Alcazar, ay nabasag sa 1,000 piraso. Ang natira ay isang halimaw. Tinitigan niya si Hira, ang babaeng minahal niya, ang babaeng dumaan sa impyerno ng mag-isa. At sa wakas, ibinigay ni Hira ang huling, nakamamatay na suntok. Tumingin ito, nang diretso sa kanyang mga mata, ang boses ay malamig at puno ng katotohanan. Ang nanay mo, gusto niya akong patayin. Gusto niyang patayin ang mga anak mo. Nayanig ang mundo ni Kaylan. Umiling siya. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala, kundi dahil ayaw niyang maniwala. Ang katotohanan ay isang lason at ngayon, ito ay dumadaloy na sa bawat ugat ng kanyang katawan. Hindi, pabulong niyang sabi, mas para sa sarili niya kaysa kay Hira. Hindi magagawa ni Mama yan. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong imahe ng mga puno at gusaling mabilis na lumilipas. Hindi ito naramdaman ni Kaylan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib, isang bulkan na 10 taon na nahimik at ngayoy handa ng sumabog. Ang mga salita ni Hira, sinadya, inutos, patayin, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa'y isang patak ng gasolina sa lumalaking apoy. Hindi na siya nag-abiso.
Pumasok siya sa mansyon ng mga de Alcazar na parang isang bagyo. Ang mamahaling pinto ay halos masira sa kanyang pagtulak. Dire-diretso siya sa library, ang lugar kung saan isinasara ang mga pinakamalaking kasunduan at itinatago ang mga pinakamadilim na sikreto ng kanilang pamilya. At doon, sa gitna ng mga aklat na nakatali sa katad at mga antigong kasangkapan, nakaupo ang kanyang ina. Si Senyora Estrellita de Alcazar ay kalmadong nagbabasa ng isang libro, isang tasa ng tsa sa kanyang tabi. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang ekspresyon ay payapa. Tumingala ito nang pumasok si Kaylan at isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. "Kaylan, anak, ang aga mo yatang naka." "Totoo ba, ma?" Putol ni Kaylan. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang tanong ay binitiwan niya sa gitna ng silid na parang isang granada. Ang nangiti ni Senyora Estrellita ay bahagyang kumupas, ngunit walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mga mata. Maingat niyang isinara ang libro at ipinatong sa mesa. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang tagapagmana na ngayoy nakatayo sa harap niya na may mga matang nag-aapoy. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." "Buhay si Hiraya," sabi ni Kaylan. Bawat salita ay isang akusasyon. At sinabi niya sa akin ang lahat. Ang aksidente, ang truck, ang utos na ipapatay siya, at ang mga anak ko. Sa wakas, isang emosyon ang gumuhit sa mukha ni Estrellita. Ngunit hindi ito takot. Ito ay awa. Isang malungkot na awa. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. "Hiraya," sabi nito, na para bang ang pangalan ay may masamang lasa. "Kaya pala, naniwala ka sa kanya." "Bakit hindi? Magsinungaling ka sa akin, ma. Sabihin mo sa matang ito na hindi mo ginawa." Hamon ni Kaylan. Sa kanyang pagkagulat, hindi ito sumagot. Sa halip, ang mga mata ni Estrellita ay nagsimulang mamasa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang perpektong luha na dahan-dahang dumaloy. "Oo," pabulong nitong sabi, ang boses ay basag. "Pinaghiwalay ko kayo." Natigilan si Kaylan. Ang pag-amin ay napakabilis, napakadali. Ngunit may kasunod pa. "Ginawa ko yon," patuloy ni Estrellita. Hinawakan nito ang mga braso niya. "Pero hindi sa paraang iniisip mo, ginawa ko yon para iligtas ka." "Iligtas ako? Mula saan? Mula sa pag-ibig? Mula sa kaligayahan?" "Mula sa kamatayan, Kaylan." Sigaw nito pabalik. Ang boses ay puno ng desperasyon ng isang ina. "Ang mga Valderrama, ang mortal nating kaaway sa negosyo. Nalaman nila ang tungkol kay Hiraya. Nalaman nila na siya ang kahinaan mo. May plano sila, Kaylan. Plano nilang dukutin si Hiraya at ang bata sa sinapupunan niya para pilitin kang isuko ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin." Ang kwento ay napakabilis, napakadetalyado. Napatulala si Kaylan. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Hindi ako naniniwala sa'yo." "Hindi mo kailangang maniwala sa akin." Umiiyak na, sabi ni Estrellita. Lumakad ito patungo sa isang antigong aparador. Binuksan ang isang nakatagong kahon at inilabas ang isang folder. Inilatag niya ito sa mesa. Sa loob, may mga litrato, malabong mga litrato ni Hiraya na kuha mula sa malayo. May mga sulat na gawa sa mga ginupit na letra mula sa dyaryo. Isang sulat ang kinuha ni Kaylan. "Ang babae o ang kumpanya, mamili ka." "Walang nakakaalam nito, Kaylan," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng sakit. "Ayaw kitang bigyan ng alalahanin. Kinailangan kong gumawa ng desisyon. Itinago ko siya, Kaylan. Gumawa ako ng kwento ng aksidente para isipin ng mga Valderrama na wala na silang alas laban sa'yo, para matigil na sila. Kinailangan kong saktan ka para iligtas ang buhay mo."
Ang bawat salita ay isang matalinong paggalaw sa isang laro ng chess na hindi alam ni Kaylan na nilalaro pala niya. Ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang mga luha ng kanyang ina ay tila tunay. Ang paliwanag ay may katuturan sa kanilang magulong mundo. Lumapit si Estrelita at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na alam niya. Ang yakap na laging nagpapakalma sa kanya mula pagkabata. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, anak. Bulong nito sa kanyang tenga. Kahit na ibig sabihin nito'y maging kontrabida ako sa mata mo. Mas gugustuhin kong isipin mong masama akong ina kaysa makita kang nakahandusay sa kabaong. Gumuho ang mundo ni Kaylan sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Ang kanyang utak ay isang battlefield. Sa isang panig, ang hilaw at totoong sakit sa mga mata ni Hira. Sa kabilang panig, ang lohikal at mapagmahal na paliwanag ng kanyang ina na may kasamang ebidensya. Ang ina na nagpalaki sa kanya, ang babaeng unang minahal niya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang babaeng pinakamamahal niya o ang inang minahal siya ng higit sa lahat? Nakatayo siya sa gitna ng library, yakap ng kanyang ina, ngunit hindi kailanman naramdaman ang pagiging mas nag-iisa. Ang isipan niya ay sumisigaw ng isang tanong na walang kasagutan. Sino ang paniniwalaan ko? Ang araw ay naging gabi, at ang gabi ay naging isa na namang panibagong araw. Para kay Hira, ang bawat oras na lumilipas nang walang balita mula kay Kaylan ay isang patunay. Isang patunay na ang lalaking bumalik ay siya pa ring lalaki na umalis 10 taon na ang nakalipas. Isang anino ng kanyang ina, isang prinsipe na walang sariling kaharian, isang duwag. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa dalampasigan, isang maliit na bahagi ng kanyang puso, isang bahaging matagal na niyang pinipilit na patayin, ang umasa. Umasa ito na sa pagkakataong ito, iba na ang sakit sa mga mata ni Kaylan ay magiging galit at ang galit na yon ay magiging tapang para hanapin ang katarungan. Ngunit ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang telepono na nananatiling tahimik sa ibabaw ng counter, ang pag-asang yon ay unti-unting namamatay. Nag-iiwan ng malamig at mapait na abo. Pinili na naman niya. Pinili niya ang kanyang ina. Pinili niya ang kasinungalingan. Mama, bakit hindi ka pa po natutulog? Tanong ni Tala na lumabas mula sa silid habang kinukusot ang mga mata. Ngumiti si Hira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May tinatapos lang si Mama, anak. Bumalik ka na sa pagtulog. Pinanood niyang bumalik ang anak sa silid at ang pader na pinipilit niyang itayo ay nagsimulang gumuho. Ang bigat ng pag-iisa ay dumagan sa kanyang mga balikat. Mag-isa niyang pinalaki ang 3 bata. Mag-isa niyang itinayo ang kaintahanan mula sa wala. Mag-isa siyang lumaban sa mga multo ng nakaraan. At mukhang mag-isa pa rin siyang lalaban hanggang sa huli. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kainan. Oras ng tanghalian at abala si Hira, kaya hindi niya agad napansin ang lalaking nakaupo sa sulok. Nakasuot ito ng mamahaling barong, makintab ang sapatos at may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi ito taga-amihan. Nang siya na ang maghahatid ng order nito, doon lang niya naramdaman ang kakaibang lamig na dala nito. Isang sinigang na hipon, sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Narinig ko na ito raw ang pinakamasarap sa buong probinsya. Salamat po, sagot ni Hira. Pinipilit na maging magalang. Habang kumakain ang lalaki, pakiramdam ni Hira ay pinagmamasdan siya nito. Bawat kilos niya, bawat ngiti niya sa ibang customer ay tila tinitimbang. Nang matapos itong kumain at magbabayad na sa counter,
Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para siya ang makarinig. Masarap nga ang luto mo, Hira, sabi nito. Ginagamit ang kanyang pangalan na para bang matagal na silang magkakilala. Nakakapanghinayang kung may mangyayaring masama sa ganito kagandang lugar. Nanigas si Hira. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting puno ng babala. Alam mo, sa mundo natin, may mga bagay na mas mabuting ibaon na lang sa limot para sa kapayapaan ng lahat. Inilapag nito ang bayad sa mesa. Sobra, sobra. Minsan mas ligtas ang manahimik na lang. At sa isang iglap, umalis na ito. Nag-iwan ng isang nakakakilabot na katahimikan at ang amoy ng mamahaling pabango. Hindi iyon isang payo. Iyon ay isang banta. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi na babalik si Kaylan. Ito na ang sagot na ipinadala sa kanya ng pamilya de Alcazar. Isang mensahe na nakabalot sa sutla, ngunit may patalim sa loob. Manahimik ka o patahimikin ka namin. Sa pagkakataong ito, permanente na. Ang takot na 10 taon niyang kasama ay bumalik ng may buong lakas. Ngunit ngayon, hindi na ito takot para sa sarili niya. Ito ay takot para sa 3 maliliit na buhay na natutulog sa kabilang silid. Ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Kaylan. Ang mga dugong de Alcazar na hindi kailanman kikilalanin, ngunit laging nasa panganib. Ang lahat ng pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at desperadong determinasyon. Hindi na siya maaaring maghintay. Hindi na siya maaaring umasa. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang isara ang kaintahanan, nagsimula siyang mag-empake. Kinuha niya ang isang malaking bag at sinimulang ilagay doon ang mga damit ng mga bata. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay tila may bigat ng 1,000 alaala. Ang maliit na bestida ni Tala. Ang paboritong t-shirt ni Luntian na may superhero. Ang kumot ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang kaintahanan ay hindi lang isang negosyo. Ito ang kanyang kanlungan. Ito ang patunay na kahit winasak ang buhay niya, kaya niyang bumuo ng bago mula sa mga piraso. At ngayon, kailangan na naman niya itong iwan. Tumayo siya sa gitna ng maliit na sala, napapaligiran ng mga kahon at bag. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalsada. Wala nang babalikan, wala nang aasahan. Siya na lang ulit. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ang tulay ng pag-asa na panandali ang itinayo sa pagitan niya at ni Kaylan ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho nito, siya at ang kanyang mga anak ay muling naiwang mag-isa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang pabulong na pangako ang kanyang binitiwan. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, mga anak. Ang mansyon ng mga de Alcazar ay tila naging isang kulungan para kay Kaylan. Ang mga matataas na pader na dati simbolo ng kapangyarihan ay ngayon ay mga pader na nagkukulong sa kanya kasama ang kanyang mga demonyo. 2 araw na siyang hindi pumapasok sa opisina. 2 araw na siyang naglalakad-lakad sa loob ng bahay, 1 baso ng whiskey sa kamay, naghahanap ng sagot sa ilalim ng alak na hindi naman dumadating. Ang kanyang isip ay isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang 2 magkasalungat na bersyon ng katotohanan. Ang mukha ni Hira, puno ng sakit at katotohanan. At ang mukha ng kanyang ina, puno ng luha at pagmamahal ng isang martir. Ginawa ko yon para iligtas ka. Gusto niyang patayin ang mga anak mo. Sino? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa isang bahagi ng mansyon na matagal na niyang hindi pinupuntahan, ang lumang silidaklatan ng kanyang ama. Si Don Miguel de Alcazar ay isang lalaking tahimik at laging nasa anino ng kanyang asawa. Para kay Kayla noong bata pa siya,
Ang kanyang ama ay isang imahe ng kahinaan, isang haring walang kapangyarihan sa sarili niyang kastilyo. Ngunit namatay ito 5 taon na ang nakalipas dahil sa atake sa puso. Nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi na malaya ni Kaylan na naroon pala. Binuksan niya ang mabigat na pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos, hindi nagagalaw, na para bang isang museo ng isang buhay na nakalimutan. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa nara. Naalala niya ang kanyang ama na laging nakaupo roon, nagbabasa, tila nagtatago mula sa ingay ng mundo. May kung anong nag-udyok sa kanya. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, mga lumang dokumento, mga panulat na hindi na nagsusulat. Walang kabuluhan. Napaupo siya sa upuan ng kanyang ama. Ang pagod at pagkalito ay dumagan sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa at doon naramdaman niya ang isang bagay na matigas. Yumuko siya para tingnan. Nakasiksik sa pinakasulok na tatakpan ng anino ay isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Mukhang luma na ito, ang kandado ay kinalawang na. Dinala niya ito palabas at ipinatong sa mesa. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakakandado ito ng mahigpit. Sa halip na hanapin ang susi, kumuha siya ng isang letter opener at pinuwersa ang kandado. Sa isang malakas na tunog ng nabaling metal, bumukas ang baul. Ang laman nito ay hindi ginto o alahas. Ang laman nito ay mga alaala. Isang lumang litrato ng kanyang mga magulang noong bago pa sila ikasal, masaya at simple. Isang pares ng salamin ng kanyang ama. At sa ilalim ng lahat, isang maliit, itim na diary. Nanginginig ang mga kamay ni Kaylan habang binubuksan niya ang diary. Ang sulat ng kanyang ama ay pamilyar. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang mga petsa ay malapit sa panahon ng aksidente ni Hiraya. Ang mga nakasulat ay pira-piraso, mga salitang puno ng pagsisisi. Hindi ko na kaya, ang bigat, ang kasalanan. Hindi niya ako pinakinggan. Ang sabi niya, ito ang tama para sa pamilya. Para kay Kaylan, anong klaseng pagmamahal ang pumapatay? Napahinto si Kaylan sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuklat niya sa pinakahuling entry. Ang petsa ay 1 linggo pagkatapos siyang sabihan na patay na si Hiraya. May mga kasalanan na hindi kayang burahin ng panahon. Itinago ko para sa sarili kong kapayapaan, para kung sakaling may maghanap ng katotohanan. Patawarin mo ako, anak. Naging mahina ang iyong ama. Itinago? Anong itinago niya? Tiningnan muli ni Kaylan ang loob ng baul. Sa ilalim ng tela na sapin, may isang maliit na parihabang hukay at sa loob nito, may isang bagay na nakabalot sa plastik. Kinuha niya ito. Isang lumang cassette tape. Nanlamig ang mga kamay ni Kaylan habang hawak ang cassette tape. Isa itong relikya mula sa nakaraan. Isang bagay na halos wala nang gumagamit sa modernong panahon. Walang label, walang kahit anong marka. Isa lamang itong blangkong piraso ng plastik na nagtatago ng isang posibleng katotohanan o isang mas malalim pang kasinungalingan. Ang huling entry sa diary ng kanyang ama. Itinago ko. Ito na ba yon? Ang bagay na itinago ng kanyang ama para sa sarili nitong kapayapaan. Ang katotohanang hindi nito kayang bigkasin nung nabubuhay pa. Isang kaba na may halong takot at pag-asa ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano niya ito papatugtugin? Halos wala nang gumagamit ng cassette player. Mabilis siyang nag-isip. Ang lumang sound system ng kanyang ama. Sa isang sulok ng library, nakatayo pa rin ang isang antigong stereo component, kumpleto sa turntable at isang dual cassette deck. Nilimot na ng panahon, ngunit naroon pa rin. Lumapit siya rito.
Pinunasan ng alikabok sa ibabaw at isinaksak ito. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw. Gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang ipinapasok ang tape sa deck A. Ang bawat kilos ay tila napakabagal. Ang bawat tunog, ang pag-click ng pinto ng cassette deck, ang mahinang ugong ng motor, ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng sarili. Ito na, ang sagot sa tanong na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan, anuman ito. Pinindot niya ang pindutan na may tatsulok na simbolo. Play. Sa unang ilang segundo, ang tanging narinig niya ay ang pamilyar na hiss ng isang lumang tape, isang tunog ng kawalan. Naisip niya sandali na baka blanko lang ito, isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit pagkatapos, isang boses. Isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang boses na malambing at mapagmahal. Ito ay malamig, matigas, walang kaluluwa. Siguraduhin mong malinis ang trabaho, walang ebidensya, walang makakaalam. Sumunod ang boses ng isang lalaki, garalgal at tila kinakabahan. Pero senyora, buntis ang babae. Paano kung gawin mo ang lahat? Putol ni Senyora Estrellita, ang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Ayokong makita kahit anino niya o ng bastado sa tiyan niya. It looks like an accident. Understood? Isang malungkot na aksidente. Ang puso ni Kaylan ay huminto sa pagtibok. Ang hangin ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang mga salitang yon. Nagpatuloy ang tape. Paano si Sir Kaylan? Tanong ng lalaki. Ako na ang bahala sa anak ko. Sagot ni Estrellita. He will mourn. He will move on. Mas mabuti ito para sa kanya, para sa pamilya. Just get it done. Pagkatapos noon katahimikan, at sa huling mga segundo ng tape, bago ito matapos, may isang tunog. Isang mahinang tunog. Isang buntong hininga, isang basag na bulong, ang boses ng kanyang ama. Patawarin mo ako. At ang tape ay huminto. Ang auto-stop mechanism ay nag-click at ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan. Ito ay isang katahimikan na mabigat. Puno ng bigat ng isang karumaldumal na kasalanan. Nakatayo si Kaylan sa gitna ng silid. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa isang madilim na kalsada. Ito ay nasa tabi ng isang babaeng nag-aagaw buhay. Ito ay nasa harap ng isang halimaw na tinawag niyang ina. Ang mga kasinungalingan, ang mga peking luha, ang mga Valderrama, ang lahat ng ito ay isang perpektong dula na isinulat at idinirek ng kanyang sariling ina. At siya ang naging hangal na bida. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Walang luha, walang sigaw. Ang tanging naroon ay isang nakakapasong, walang hangganang sakit. Naintindihan na niya ang lahat. Ang paghihirap ni Hira, ang pagsisisi ng kanyang ama, at ang lalim ng kasamaan ng kanyang ina. Hindi ito pagprotekta. Ito ay pag-angkin. Hindi ito pagmamahal. Ito ay lason. Dahan-dahan, tumayo si Kaylan. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata, kung may makakakita man, ay hindi na mga mata ng isang nalilitong anak. Ito na ang mga mata ng isang hukom. Kinuha niya ang cassette tape mula sa deck. Hawak niya sa kanyang kamay ang katotohanan, ang armas, ang hustisya, at alam na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Hira ang tinawagan niya. Hindi pa. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Book a flight back to Amihan. But first, call all the board members of the Alcazar Corp for an emergency meeting. Tell them,
I have an announcement. Ang buong mundo ni Kaylan de Alcazar ay nagkasya sa maliit na espasyo sa pagitan ng kanyang tainga at ng speaker ng lumang stereo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatutok sa tunog na lumalabas mula sa cassette tape. Ang tinig ng kasalanan. Ang boses ng kanyang ina ay malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay isang matulis na pako na ibinabaon sa kanyang puso. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Walang ebidensya, walang makakaalam. Ang mga salitang iyon ay hindi sinabi ng isang inang nag-aalala. Iyon ay utos ng isang reynang nag-uutos sa kanyang berdugo. Ang Kaylan na nakikinig ay hindi na ang Kaylan na pumasok sa silid. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. At ang pagkabigla ay dahan-dahang naging isang purong hindi pa niya naramdamang uri ng pangingilabot. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ng kausap nito. Pero senyora, buntis ang babae. Paano kung, at doon, ibinagsak ni Senyora Estrellita ang kanyang hatol. Ang mga salitang sumunod ay napakabagsik, napakalamig, na tila nagyelo ang hangin sa buong silid-aklatan. Gawin mo ang lahat. Putol ng kanyang ina. Ayokong makita kahit anino niya o ng bastardo sa tiyan niya. It looks like an accident. Understood? Isang malungkot na aksidente. Bastardo. Ang salitang yon ay sumabog sa loob ng isipan ni Kaylan. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga inosenteng anak. Tinawag silang bastardo ng kanilang sariling lola. Ang imahe ni Luntian na buong tapang na humaharang sa kanya, ang nahihiyang ngiti ni Tala, ang matatamis na mata ni Sinag na nag-abot sa kanya ng guhit. Lahat sila ay tinawag na isang pagkakamali na kailangang burahin. Ang mga kasinungalingan, ang mga Valderrama, ang mga banta, ang mga pekeng luha, lahat ay gumuho. Ang natira ay ang hubad at karumal-dumal na katotohanan. Hindi ito ginawa ng kanyang ina para protektahan siya. Ginawa niya ito para protektahan ang pangalan ng pamilya, ang kadalisayan ng kanilang dugo, ang kanyang perpektong mundo. Si Hira at ang mga sanggol sa sinapupunan nito ay isang mantsa lamang na kailangang labhan. Ang huling bahagi ng tape ay ang nagwasak sa kanya. Ang tanong ng lalaki tungkol sa kanya at ang sagot ng kanyang ina na puno ng pagwawalang bahala. He will mourn. He will move on. At sa huli, ang tinig ng kanyang ama, isang buntong hininga, isang bulong na puno ng 10 taong pagsisisi. Patawarin mo ako. Naintindihan na niya. Ang tahimik na kalungkutan ng kanyang ama. Ang bigat na dinala nito hanggang sa kamatayan. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay ang parusa ng isang duwag na konsensya. Nang tumigil ang tape, ang pag-click ng autostop ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. At sa katahimikang sumunod, gumuho si Kaylan. Napaluhod siya sa sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng katotohanan ng kanyang nalaman. Walang luhang pumatak. Walang sigaw na kumawala. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na hindi na ito kayang ilabas. Isang tahimik na pagsabog sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang panga ay nagtiim. Isang pigil na ungol ang nagmula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng isang hayop na mortal na nasugatan. Ang lalaking minahal si Hiraya ay namatay 10 taon na ang nakalipas. Ang anak na sumamba sa kanyang ina ay namatay sa sandaling iyon. Dahan-dahan, sa gitna ng mga guho ng kanyang pagkatao, may isang bagong Kaylan na tumayo. Bumangon siya mula sa sahig, hindi na nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Wala na ang pagkalito, wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay isang nagyayelong determinasyon.
Ang mga mata ng isang anak na inagawan ng pamilya. Ang mga mata ng isang amang sisingilin ang lahat ng utang. Kalmado siyang lumapit sa stereo. Maingat niyang kinuha ang cassette tape na para bang isa itong sagradong relikya. Hindi na ito isang simpleng tape. Ito na ang kanyang espada. Ang tinig ng kasalanan ay magiging tinig ng katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi pa oras para tawagan si Hira. Kailangan muna niyang sunugin ang kaharian bago niya makuha ang kanyang reyna. Tinawagan niya ang kanyang assistant na si Marco. Marco? Sabi niya. Ang boses ay nakakagulat na kalmado, walang bahid ng anumang kaguluhan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sir Kaylan, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Marco, na tila naramdaman ang kakaiba sa tono ng kanyang amo. Book a flight back to Amihan, tonight, utos ni Kaylan. But first, call all the board members of the Alcazar Corp for an emergency meeting tomorrow morning, 9 a.m. sharp. Make sure everyone is there, especially my mother. Masusunod po, sir. Ano po ang agenda ng meeting na sasabihin ko sa kanila? Tumingin si Kaylan sa cassette tape na hawak niya, ang simbolo ng kasinungalingan na sisira sa imperyo ng mga de Alcazar. Tell them, I have an announcement. Ang boardroom ng de Alcazar Corporation ay nasa pinakatuktok ng pinakamataas na gusali sa syudad. Ang mga pader nito ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin sa buong Metro Manila. Isang kaharian sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa gitna ng silid, isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ang napapaligiran ng mga makapangyarihang lalaki at babae. Ang mga miyembro ng board, ang hangin ay malamig at puno ng tensyon. Anong kabuluhan nito? Bulong ng isang matandang lalaki sa kanyang katabi. Isang emergency meeting sa wala. Ang dami kong kailangang gawin. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Senyora Estrellita de Alcazar. Siya ang larawan ng kapangyarihan at kontrol. Ang kanyang damit ay perpekto, ang kanyang buhok ay walang isang hiblang wala sa lugar. Isang bahagyang inis ang mababanaag sa kanyang mukha. Ngunit tinatago niya ito sa likod ng isang kalmadong ngiti. Nag-aalala siya sa biglaang utos ng kanyang anak, ngunit sigurado siyang ito ay isa lamang sa mga drama nito. Eksaktong 9:09 ng umaga, bumukas ang pinto. Lahat ng mga mata ay napunta sa pumasok na si Kaylan. At sa isang iglap, ang lahat ng bulungan ay tumigil. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang Armani suit. Ang suot niya ay isang simpleng itim na t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang presensya ay hindi presensya ng isang CEO na mangunguna sa isang pulong, kundi ng isang estrangherong may dalang hatol. Kaylan, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Estrellita. Ang boses ay matigas, ngunit may pilit na ngangiti. Hindi sumagot si Kaylan. Hindi niya tinignan ang sino man sa kanila. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng mesa. Mula sa isang maliit na paper bag na dala niya, inilabas niya ang isang bagay na hindi nabibilang sa modernong silid na yon. Isang lumang portable cassette player. Ikinabit niya ito sa isang outlet sa sahig. Ang bawat kilos niya ay sinadya, kalmado, at nakakakilabot. Ano yan, Kaylan? Hindi ito oras para maglaro, sabi ng isang board member. Naiinip. Hindi pa rin nagsalita si Kaylan. Itinayo niya ang cassette player sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang luma at kupas na plastik nito ay isang insulto sa karangyaan ng silid. Binuksan niya ito at sa harap ng lahat, ipinasok niya ang cassette tape. Tumingin siya sa kanyang ina sa unang pagkakataon. Isang malamig na titig, walang pagmamahal, walang galit. Isang titig na tila tumitingin sa isang estranghero. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang hismamam ng lumang tape ang pumuno sa silid. Nagkatinginan ang mga board members, naguguluhan.
Ngunit si Estrelita ay nanlaki ang mga mata. Isang kislap ng pagkilala at purong takot ang gumuhit sa kanyang mukha at nagsimulang magsalita ang tinig mula sa nakaraan. Ang kanyang tinig. Siguraduhin mong malinis ang trabaho, walang ebidensya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napako kay Estrelita na ngayon ay nawala na ang lahat ng kulay sa mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan. Ayokong makita kahit anino niya o ng bastardo sa tiyan niya. Ang salitang bastardo ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang sampal. Ang mga panga ng mga board members ay nangalaglag. Ang kanilang pagkalito ay naging pagkabigla. Ang kanilang pagkabigla ay naging pangingilabot. Pinanood ni Kaylan ang pagguho ng kanyang ina. Ang maskara ng perpektong matriarch ay unti-unting nababasag. Inilalabas ang halimaw sa loob. Nang matapos ang tape, sa huling bulong ng kanyang ama, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang nangahas gumalaw, walang nangahas magsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Estrelita. Sa katahimikang iyon, nagsalita si Kaylan sa wakas. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng silid, puno ng bigat at pinalidad. 10 taon, sabi niya, nilibot ng tingin ang bawat miyembro ng board. 10 taon ninyong pinagkatiwalaan ang isang mamamatay tao para pamunuan ang kumpanyang ito. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakayuko na, talunan. At 10 taon akong naging anak ng isang halimaw. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang damit. At sa harap ng mga taong nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ibinigay niya ang kanyang hatol. Ang pangalang de Alcazar ay nabahiran na ng dugo at kasinungalingan. At ayoko nang maging bahagi nito. Huminga siya ng malalim. Bilang CEO at nag-iisang tagapagmana, ito ang huli kong anunsyo. Ibinibitiw ko ang lahat ng aking karapatan, ang lahat ng aking shares, at ang lahat ng aking posisyon sa De Alcazar Corporation. Isang kaguluhan ang nagsimula. Mga sigawan, mga tanong, ngunit hindi sila pinansin ni Kaylan. At higit sa lahat, dagdag niya, ang boses ay tumaas ng may diin. Mula ngayon, hindi na ako isang De Alcazar. Tumalikod siya sa isang kilos na puno ng 10 taong bigat. Naglakad siya palayo sa mesa, palayo sa kapangyarihan, palayo sa kasalanan. Iniwan niya sa likod ang kaguluhan, ang mga sigawan, ang pagbagsak ng isang imperyo. Ang huli niyang nakita, bago siya lumabas ng pinto, ay ang kanyang ina, nakatitig sa kawalan, isang reynang nawalan ng korona at kaharian sa isang iglap. Nang makalabas siya ng gusali, ang ingay ng syudad ang sumalubong sa kanya. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamapayapang tunog na narinig niya. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy, kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malaya siya. Naglakad siya papunta sa kalsada at pumara ng taxi. "Saan po tayo, sir?" Tanong ng driver. Sumakay si Kaylan sa likod. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa tureng salamin na dati kanyang kulungan. Ngayon, isa na lang itong gusali. "Sa airport po," sagot niya. Ang boses ay kalmado at puno ng isang bagong pag-asa. Papuntang probinsya ng amihan. Ang buong magdamag ay ginugol ni Hira sa pag-iimpake at paglilinis. Bawat damit na kanyang tinitiklop, bawat laruan na kanyang inilalagay sa kahon ay tila isang pamamaalam. Ang kaintahanan ay hindi na isang ligtas na kanlungan. Ito na ngayon ay isang tandang sa mapa na alam na ng mga lobo kung saan hahanapin. Ang mga bata ay naguguluhan. "Mama, saan po tayo pupunta? Bakit po nating inililigpit ang lahat?" Tanong ni Luntian.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanilang munting tahanan na unti-unting nawawalan ng buhay. Umupo si Hira sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Magbabakasyon tayo, anak. Pupunta tayo sa isang lugar na mas maganda. Isang kasinungalingang kinailangan niyang sabihin para protektahan ang kanilang mga puso. Handa na ang lahat. Isang malaking bag na lang ang natitira sa gitna ng sala. Ang araw ay nagsisimula. Nang sumikat, nagbabadya ng isang bagong simula sa ibang lugar, isang panibagong pagtakas. Hinihintay na lang nila ang pagdating ng tricycle na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang lahat. Ang puso ni Hira ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang mga lobo. Nandito na sila. Mga anak, pumasok kayo sa kwarto at huwag kayong lalabas. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Kumuha siya ng isang 2x2 na kahoy na lagi niyang inihahanda sa gilid ng pinto. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ng pinto, handa sa kahit anong mangyayari. Ngunit ang nakatayo sa labas ay hindi isang estrangherong may masamang hangarin. Ito ay si Kaylan, ngunit ibang Kaylan. Ang Kaylan na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi ang makapangyarihang CEO o ang naguguluhang anak. Ang lalaking ito ay mukhang pagod. Ang mga mata ay may bakas ng isang digmaang katatapos lang. Ngunit may isang bagong kapayapaan sa kanyang tindig. Ang kanyang mga damit ay simple. Ang kanyang mga kamay ay walang laman, maliban sa isang tablet. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Isang mahabang katahimikan. Umalis ka na, sabi ni Hira sa wakas. Ang boses ay pagod na sa pakikipaglaban. Huli na ang lahat. Alam na nila kung nasaan kami. Alam ko, sagot ni Kaylan. Ang boses ay malumanay. Kaya ako nandito. Sinubukan ni Hira na isara ang pinto, ngunit marahan itong pinigilan ni Kaylan. Hindi niya ito pinuwersa. Hinayaan lang niya ang kanyang kamay doon. Hira, pakiusap, sabi niya. Hindi ako nandito para manggulo. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Hindi pa. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa labas ng pintuan. Iginagalang ang espasyo nito, ang tahanan nito. Inabot niya ang tablet. Panoorin mo, sabi niya, para maniwala ka. Nag-aalangan si Hira, ngunit may kung anong nagbago sa mga mata ni Kaylan. Wala na ang anino ng kanyang ina. Ang nakikita niya ngayon ay ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking may tapang at paninindigan na akala niya'y matagal nang nawala. Kinuha niya ang tablet. Sa screen, isang news report ang nakaplay. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa mundo ng pagnenegosyo ngayong umaga. Matapos ang biglaang pagbibitiw ni Kaylan de Alcazar, ang CEO at nag-iisang tagapagmana ng de Alcazar Corporation. Nakita ni Hira ang video, ang boardroom, ang cassette player, ang gulat sa mukha ng lahat, ang pagbagsak ni Senyora Estrellita, at si Kaylan. Nakita niya si Kaylan na tumatalikod sa lahat ng yon, sa isang imperyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi makapaniwala si Hira. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binalik niya ang tablet. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, sabi muli ni Kaylan. Ang boses ay pununo ng sinseridad. Marami akong kasalanan. 10 taon akong naging bulag. 10 taon akong naging duwag. Gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi na ako ang duwag na minahal mo noon. Sa likod ni Hira, dahan-dahang lumabas ang 3 bata na narinig ang usapan. Si Luntian, si Tala at si Sinag. Nakatayo sila roon. Tinitignan si Kaylan na may halong pagtataka at kuryosidad. Ang tingin ni Kaylan ay napunta sa kanila. Ang kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, tinitignan niya sila hindi bilang isang sikreto na kailangan niyang alamin, kundi bilang kanyang pamilya na kailangan niyang protektahan.
Isang ngiti, isang malungkot, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tingin ni Hira ay nagpalipat-lipat mula sa tablet na nagpapakita ng isang imposibleng katotohanan sa mga anak niya na nakatayo sa kanyang likuran at sa wakas, sa lalaking nakatayo sa kanyang pintuan na isinuko ang buong mundo para sa kanila. Ang pader na 10 taon niyang itinatayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng isang gawa. Isang gawang hindi niya kailanman inasahan. Huminga siya ng malalim, pinapakawalan ang 10 taon ng takot at pag-iisa. Tumingin siya kay Kaylan at sa unang pagkakataon, mula nang magkita silang muli, nakita niya hindi ang nakaraan, kundi ang isang posibleng kinabukasan. Dahan-dahan, binuksan niya ng maluwag ang pinto. "Pumasok ka," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Malamig sa labas. Lumipas ang mga buwan. Ang malamig na hangin ng amihan ay nagbigay daan sa mainit na simoy ng tag-araw. At kasabay ng pagbabago ng panahon, dahan-dahang nagbago rin ang lahat sa loob ng kaintahanan. Ang bagahe na handa nang dalhin para sa pagtakas ay matagal nang naibalik sa aparador. Ang 2x2 na kahoy sa gilid ng pinto ay pinalitan ng isang maliit na paso ng halaman at ang maliit na kainan ay hindi na lang tahanan para sa isang ina at 3 anak. Ito ay naging tahanan para sa isang pamilya. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang prosesong unti-unting itinayo, tulad ng isang bahay, ladrilyo, bawat ladrilyo. Ang unang ladrilyo ay nang manatili si Kaylan, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang kasama. Tumulong siyang magkumpuni ng sirang gripo. Natuto siyang maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak. Inaral niya kung paano magluto ng sinangag na gusto ng mga bata. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata, ay natutong magtrabaho. Ang pangalawang ladrilyo ay ang pasensya. Hindi niya minadali si Hira. Binigyan niya ito ng espasyo. Nakinig siya sa mga kwentong hindi nito naibahagi sa loob ng 10 taon. Ang hirap ng panganganak ng mag-isa, ang takot sa bawat gabi, ang maliliit na tagumpay sa pagpapalaki ng mga anak. At sa bawat kwento, mas lalo niyang naintindihan ang lalim ng kanyang pagkukulang. Ang pinakamahalagang ladrilyo ay ang mga bata. Sila ang naging tulay. Isang umaga, abala sa pagluluto si Hira nang makita niya ang isang eksena sa kusina. Si Kaylan ay nakaupo sa sahig, sinusubukang ayusin ang laruang kotse ni Luntian. Ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asia ay seryosong-seryoso sa pagdikit ng maliliit na gulong. "Hindi ganyan, Papa," sabi ni Luntian na nakatayo sa tabi niya. Ang tono ay parang isang bihasang mekaniko. "Kailangan dito." Itinuro niya ang tamang pwesto. Natigilan si Kaylan. Anong tinawag mo sa akin?" Tumingin sa kanya si Luntian na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. "Papa, kasi inaayos mo ang kotse ko." Isang muwang ngiti ang sumilay sa labi ni Kaylan. Isang ngamang ngiti na puno ng purong kaligayahan. Tumingala siya at nakita niya si Hira na nakatayo sa pinto ng kusina. May mga luha ng saya sa mga mata. Mula noon, ang salitang Papa ay naging musika na sa kanilang tahanan. Si Tala, ang mahiyain, ay laging nag-iiwan ng mga bulaklak sa kanyang unan. At si Sinag, ang kanilang munting anghel, ay hindi nauubusan ng mga guhit. Isang hapon, inabutan siya nito ng isang bagong obra maestra. "Para sa'yo, Papa," sabi nito. Kinuha ni Kaylan ang papel. Nakaguhit doon ang isang pamilyar na sarimanok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang buntot nito ay may 5 makukulay na balahibo.
5 balahibo? Tanong ni Kaylan, nakangiti. Tumango si Sinag. Si Mama, si Papa, si Kuya Lunti, si Ate Tala at ako. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng yaman na kanyang tinalikuran ay walang halaga kumpara sa hawak niya ngayon. Isang hapon, habang abala ang mga bata sa paglalaro sa dalampasigan, naupo sila ni Hira sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Masaya sila, sabi ni Hira. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Masaya ako, sagot ni Kaylan. Hinawakan niya ang kamay ni Hira. Ang paghawak na yon ay hindi na nagdulot ng kuryente ng sakit, kundi ng init ng pamilyar na pagmamahal. Pinagsisisihan ko ang 10 taon na nawala, Hiraya, araw-araw. Pero kung ito ang kapalit, kung kayo ang dulo ng lahat ng sakit, babayaran ko ulit yon ng paulit-ulit. Tumingin sa kanya si Hira. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na kailangan, bayad na. Sa paglubog ng araw, sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang sakit at paghihilom, hinalikan ni Kaylan si Hira. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Isang halik na puno ng pasasalamat, paggalang, at isang pangako ng habambuhay. Ang kain-tahanan ay mas naging masaya. Ang mga customer ay hindi lang bumabalik para sa masarap na sinigang, kundi para masaksihan ang isang pamilyang binuo muli ng pag-ibig. Ang pangalang de Alcazar ay kumupas na sa alaala. Ang natira na lang ay si Kaylan, ang asawa ni Hira, ang ama nina Luntian, Tala at Sinag. Ang kanilang tahanan ay hindi isang mansyon na gawa sa marmol, kundi isang maliit na kainan na gawa sa kawayan. Ang kanilang yaman ay hindi nakatago sa bangko, kundi naririnig sa bawat halakhak ng kanilang mga anak. Hindi ito ang tahanan na pinangarap nila 10 taon na ang nakalipas. Ito ay masigit pa dahil sa wakas, naintindihan nila na ang isang tunay na tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng bagyo, sa kabila ng lahat ng pagkakamali, meron kang laging uuwian. At para sa kanila, natagpuan na nila ito. Ito ang kanilang ating tahanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang aral na iniiwan sa atin ni Kaylan at Hiraya ay simple lamang. Ang pag-ibig ay hindi paglimot sa masakit na kahapon, kundi ang matapang na pagharap dito para makamit ang isang mas magandang bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nabusog namin hindi lang ang inyong mga tainga, kundi pati na rin ang inyong mga puso. Kung meron kayong mga kwentong nais marinig o mga paksang nais ninyong talakayin, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.